Iyon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. At siyempre, meron tayong dalawang Bengador na taga DICT mga kababayan. Ang bisita natin ngayong araw. Oo, papakilala natin at ipapakilala ni Biyahe ni Koy. Itong ating mga bisita, siyempre. Dapat bago natin ipakilala to, Boss Mike, no, Mm. batiin ko lang muna. Mula Luzon, Visayas at sa Mindanao, mga nanonood sa amin ngayon, especially sa mga taga Davao. Magandang araw po sa inyo dyan and good day po. Laganap na laganap ngayon ng Bengador. Nakaraan, partner, si former Senator Antonio Sani Trillanes IV and Yusek Claire Castro ang kasama natin. Pero this time, ang kasama natin, mas matindi to. Pero teka muna, yabang natin konti. Oo, syempre. Alam niyo po ba na mga kababayan talagang sumabog sa social media yung pagkaka-interview natin doon sa dalawa? Kanino? Kay Senator Trillanes. Oh, yan na nga. At saka si Yusek Claire Castro. Grabe, sabog na sabog sa social media. Sobra. TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, lahat na, pati Friendster. Nandoon. Alam mo, partner, speaking of pasabog, kasi itong guest natin, Nako. matindi ang pasabog. Oo. Maraming sasagutin to. Nako po. Hindi lang basta sasagutin. Kumbaga, kilala to na crime buster sa Facebook and YouTube. Lalo na pagdating sa social media. Ito yung katatakutan ng mga nagpo-promote ng sugal. Nako! Mga nagpo-promote ng mga kalokohan. Nako! Kataranta doon sa loob ng social media. Alam mo, maganda-handa kayo. alam mo ba na maraming mga influencer ang kinabahan ng gusto? Oo. Ay, yung iba nga kaibigan ko eh. Oo, umaabogado pa eh. Kaya sabi ko ayokong makialam diyan dahil hindi natin yan po pwedeng saklawan. Kasi yan usapin na ng umiiral na tuntunin natin sa gobyerno. Kaya sino ba tayo para pakialaman yan, di ba? Pero partner sa Bengador, talagang diretsahan ang usapan, straight to the point ang tanong, at sisiguraduhin namin na bawat bibitawan dito sa Bengador ay magmamarka, lalong-lalo na sa ating lipunan. Tama yun. Nandito po ako. Kala nyo wala ako Itsurang anino lang. Pero andito po sa amin ngayon ang guest namin na talagang bumibenga po ito. Paborito ko po department to kasi hawak nila yung mga sexy girls. Binablur nila. Paboritong department ko to kasi sila yung unang nakakita sa mga sexy ladies. Ipakilala na Pero natin. ito na ang malupit. Sila ang nakaka-identify ng mga sa mga social media, mga peking balita. Malaki po ang naitutulong netong departamento na to. Hindi nga lang po naiaangat dahil medyo nakatago sila dahil through social media ngayon, sila na po ngayon ang dapat natin iangat at kilalanin upang labanan ng mga fake news. Andito po, Boss Mike, pasukan mo na. Walang iba kung hindi si Yusek Aboy Paraiso, nandito po sa ating studio. At syempre, nandito rin po ang ating kagalang-galang na Secretary, Henry Aguda. Magandang hapon po, Secretary. Yun. So, paano? Parang nagulat ako Teka lang, si Yusek Aboy. Tapos si Secretary Henry Aguda. Parang sinabihan tayo, kayo na mga pogi. Kayo yung dating. Mga aboy lang po. Pero alam mo, ito yung departamento na parang bawal ang pangit tsaka bawal ang pangit na babae, bawal din ang pangit na lalaki. Kaya nga Kasi yung mga kasama nila, puro magaganda. Oo, may mga hugis talaga. Oo. At saka yung ating mga bisita, parang hindi nalalayo sa mga kasama ring mga lalaki. Oo. Parang si Nyulo, lumalabas na yung totoo Kanina pa yung titig Hindi na nga nakakanta si Nyolo ng kami ang apo. Hindi, ito kasi excited ako ditong etong guest natin, DICT. Kasi marami po sa ating mga kababayan ngayon ang hindi po nalalaman ng departamentong ito. Sila po ang mga
numero uno ang lumalaban po sa cyber technology na nauuso ngayon sa mga social media. Tama ka dyan. Sila po yan. Kaya kayo, mag-iingat na kayo, mga DDS, mga fake news kayo, mga talipandas kayo. Yayariin kayo. Eto na. Eto na. Huling ano ko Alam nyo, sa totoo lang, ngayon lang ho natin nararamdaman itong ahensya na to kung ikukumpara natin sa mga nakaraang mga administrasyon Oo nga, at no? mga nakaraang mga namuno dyan. Oo, no? Lalong-lalo na itong DICT, hindi natin ramdam yan eh. Oo. Pero ngayon nararamdaman natin yung malaking pagbabago kasi nga nababawasan na yung mga scam sa internet, sa Facebook, sa mga text at marami pang iba. Ganon din sa pakikipagtulungan ng pamumuno ng CICC. Oo. Abay grabe. Talagang yung mga dating mga todo-todo kung mag-promote ng mga illegal na sugal, Tama. tumahimik sila. Mike, Oh, di ba? Mike, alam mo, Mike, nung panahon ko na ako nakaupo, hindi ko bigyan talaga importansya yan. Kasi yung mga patakbo ko na pogo, harangin man nila yung mga advertisement. So, eto na. Sige, tanungin na natin. Secretary. Opo, Yes, okay lang po yes. ba kayo dyan? Eto na ho, yung oras po ninyo para sagutin yung mga prangka naming mga tanong. tanong. Oo. Oo, sana'y kayanin po ninyo Kasi kita nyo naman yung aming bengador. Oo. Vengador po. So, ang mga magsisinungaling at hindi magsasabi ng totoo, mabebenga rito. Ay, Tama. yeah. Ah. Bati muna po kayo, Secretary. Magandang umaga po. Mga Ay, boss ko, hapon. kayo yung mga boss ko. Boss Mike, Boss Nyolo, Boss Koy. Kayo po mga boss namin. Salamat at naimbitahan niyo po kami dito. At saka tuwan-tuwa rin naman ako kasi kasama ko si Yusek Aboy dito. Alam mo, nagkita kami ni Yusek Aboy. Kailan March pa lang. March pa lang pa. Hindi kami magkakilala niyan. Nagkita lang kami. Sabi ko, ayusin natin yung CICC. Sabi niya, anong oras mo gusto ayos? Di siya na. Bilis Siya na. So thank you sa pag-imbita niyo sa amin dito. Yusek. Ay, ako, maraming salamat Boss Nyolo, Boss Mike, Boss Koy. Siyempre, kasama natin si Candy. Tama naman yung sasabi ni si Candy kanina eh. Nagkita lang kami ng March, pero after mga ilang buwan, phone pal, text pal na kami, tapos mga hanggang madaling araw magkausap kami. Pero kasi it shows naman na yung dedication talaga natin. Tama, marami tayong kailangan ayusin do sa social media, sa internet natin. Ang daming online harms, ang daming masamang bagay dyan na kailangan natin linisin. So, pero bago yan, batiin ko muna yung asawa at anak ko na nasa USA. Kasi babati rin tong isa nasa tabi ko. So, nasa sila ngayon, nasa Baltimore. So, magandang umaga sa inyo dyan. Habol din ako. Oo. Pareho po kami ni Yusek Aboy. Lang kami, malungkot kaming Pasko. Ang pamilya ko rin po ay nasa New York. Ay, nandyan na po sila. Iniwan po ako noong Thursday, pero babalikan. Babalikan. Hindi Babalikan. permanente iwan yon. Pero Kaya- parang masaya ka naman. Hindi. Nalulungkot ako. Umiiyak nga ako gabi-gabi. Sabi ko, uuwi rin sila. So, yan. Yun. So, kaya medyo kami ni Yusek dito trabaho lang. 24/7 po kami ngayon. Yusek, Sek, ganito po. Rectime mo na. Ano po ba ang pinaka main goal ng ating departamento as of the ngayon pong kumbaga utos po ng ating pangulo? Ano po ba ang pinaka main goal natin? Nako. Kasi po marami pong hindi nakakaalam sa ating mga kababayan kung ano po pa talaga. Kasi minsan bigla na lang kayo lumalabas sa balita. CICC, DICT, nakakuha ng Pogo, ano nila. Ano po ba ang paki-explain po sa mga kababayan? DICT muna, no? Opo. Yung relasyon namin with CICC, magkakasama kami. CICC, NTC, NPC, DICT. Magkakasama po kami sa ExCom ng DICT. Opo. Yung DICT as an umbrella organization, ang ano sa amin ng presidente, i-secure mo yung Digital Philippines. I-secure mo yan. Kaya kami, sabi namin, paano mong ibig sabihin i-secure? Kailangan yung mga tao safe. Pagka gumagamit ng social media o gumagamit ng mga online assets ng gobyerno, pribado, hindi nahahack. Second, safe din sa trabaho. Yung digital na trabaho dapat dumami. Kaya nga ang
utos sa amin 8 million digital related jobs, 'di ba? Kasi ngayon parang kuryente at tubig 'yan. Hindi ka po pwedeng magkalakal o magtrabaho ng walang digital. Yung third, syempre, ito yung aspiration talaga ng presidente natin. Sa ASEAN, 11 yung bansa dyan. Pagka rinanggo mo yung mga aspeto ng digital, either 6 or 5 or 7 tayo. Ang gusto ni Presidente, kahit na ano man yan, sa trabaho, digital infra, safety, lahat, dapat mag-rank tayo as 1 or 2. Ngayon, sabi nga ng mga ibang tao, masyado kang ambisyoso, Sek. Yan ang utos sa akin eh. Pag sinabi ng Pangulo, yan ang gagawin mo. Yan ang gagawin mo. Pero hindi naman ganun ka-ambisyoso yun. Feeling ko kaya ng Pilipinas 1 or 2. Alam niyo ba na Facebook, nag-number 1 tayo sa paggamit ng Facebook. ChatGPT, pang number 6 na tayo buong mundo. So ibig sabihin, pagka digital, mabilis tayo mag-adapt. So dapat pag digital, mabilis din natin mapakinabangan yan. Yun yung mandato sa amin ng Pangulo. Kaya kung nabanggit nyo kanina na parang dati hindi nyo nararamdaman, ngayon, kasama sa trabaho namin yung awareness campaign. Kaya nga, laking salamat namin na naimbitahan kami sa mga ganito. Yung namang mabangis na portion ng DICT. Ang tawag namin, mabilis at mabangis. Yan. Yan, yung mga lumalaban sa lahat ng mga salbahe. Kaya, linawin ko lang, siya po yun. Nasa bandang kanan niyo po. So ipapasa ko po kay Yusek para explain niya gaano kami kabangis. Yan. So ang trabaho naman ho ng CICC right now sa pangunguna, kasi tama ho yung sinasabi ni Sec Henry kanina na utos ng Pangulo, sinusunod ng departamento ho ng DICT yan. Tapos kinakascade sa aming sa mga attached agencies. And one of the attached agencies ho ng DICT yung CICC. Dati baka siguro hindi natin nararamdaman yung CICC. Marami naman magandang programa yan, kaso parang lang siya, masyado siyang kalat do sa pag-implement nung pag-upo ni Sec Henry, dinilinate na, sabi niya, ito CICC, ito yung trabaho mo, linisin mo yung online harms. Ikaw cybersecurity, ikaw bahala do sa cybersecurity. So naging focus ngayon ng CICC sa paglinis ng internet natin sa online harms. So all forms of online harms, andyan ang nabanggit nyo na, illegal gambling, promotion of illegal gambling, andyan yung pagsugpo sa exercise, yung mga child pornography, child trafficking, andyan din ho yung mga, lumalapit din yung iba't ibang organization natin, private organizations, para naman doon sa mga online lending institutions, yung mga pautang at kumaningil, wagas, di ba? Yan. So andyan. At pasalamat po kami, nung pagdating ni Sec Henry, dinala niya rin yung private sector sa amin para doon sa partnerships. Kasi I think that's one of the biggest strengths of yung DICT, CICC, NPC, NTC is the collaboration with the private sector. Hindi siguro hindi naman na-undermine, hindi lang nabigyan ng importansya. Ngayon, talagang yan yung focus natin. Kasi aminin natin, hindi naman lahat na ibibigay sa atin when it comes to budget. Kailangan natin yung tulong ng mga kaibigan natin sa private sector. So, sila mismo ang lumalapit sa CICC o magdo-donate kami ng tools, magdo-donate kami ng tao, magdo-donate kami ng training. Kaya siguro ngayon ramdam ng mga tao ang DICT at CICC. Pati yung NTC at NPC. Sec, Sec at saka Yusek, no? Napansin ko kasi to. Ako kasi ilan ng telepono ko? 3 eh. Yung isa para doon parang sa... hindi naman. Parang 4, 5. Ngayon isa lang kasi nakikita ko eh. Pero 3 talaga to. Yung isa, yung smart, yung isa doon sa dito, itong Globe. Yan, sponsor natin yan bukas. Sponsor namin yan bukas. Ngayon po, yung 3 na yan na ginagamit ko na line sa iba't ibang kumpanya, madalas po yan nakakatanggap dati ng mga Scam. Hindi mga text mga na text, nanalo ko. Nanalo ka. Minsan siguro kapag bago ka lang na gumagamit ng telepono, maniniwala ka. Pero siyempre, hindi tayo naniniwala dyan. Marami pong ganyan, halos araw-araw nung panahon pong wala po kayo. Kaya nung dumating po kayo, doon po ako, mas epektibo po secretary. Kasi nawala ako eh. Ano po, paano nyo po ginawa yun? Paano po ba yun? So ganito, hindi lang kami yan. Papasalamat din po tayo sa mga telco. Pasalamat tayo doon sa sponsor nyo, si Globe. At saka yung dalawa, si Smart at si Dito. Kasi yung may nakakakuha kayong text, dapat hindi nangyayari yon. Dapat,
meron tayong SIM registration law. Mm. Gumagana na po yun. Ay, Oh. kung meron po sa inyong manloloko, padala nyo sa amin yung numero at saka yung bang screen cap nung nung text sa 1326 Ayun, at 132. dict.gov.ph. Yung 1326 po, hotline po ng CICC yan. Ako, yan. Pumayag naman si CICC na gawin na rin nating hotline sa lahat ng mga problema ng DICT. Pag pinadala nyo dyan, may AI na pong naghahanap niyan within 24 hours. Yari yan. Isa pang ginawa ng mga telco, hindi madali sa kanila. Yung narinig nyo na IMSI catcher o kaya yung stinger na pag nagpunta ka sa cashier, Mhm. magugulat ka, biglang may magte-text sa'yo. Pero yung text galing sa scammer. Mm. Kasi yung 2G at saka 3G na signal, Mhm. compromised na yon. Nako. Pagka yung telepono nyo, halimbawa 5G yan, Mm. pag nakuha yan ng IMSI catcher, makikita mo nag 3G o 2G yan. Huwag nyo nang gamitin. Ah. Hindi alam ng publiko yan. Nako. Pero ngayon, sinasabi na namin, Okay. pag bumaba yung signal nyo ng 3G, 2G, huwag nyo nang gamitin at may scam kayo. Yung mga telco, pumayag. End of the year, wala na silang 3G, wala nang 2G. Yung sponsor nyo po na Globe, wala na silang 3G. Sek, meron akong tanong. Meron LTE eh. Minsan. Ang LTE, Mm. ano yan, 4G yan. Yan. Pero ano yan, hindi maganda yung service niya. Yan yung mga unang 4G. Kaya ang tinutulak namin sa mga telco, 4G, 5G lang. Sumusunod po sila. Alam nyo, para magpalit ka ng cell site, kailangan ka mag-invest. Mhm. Kagandahan naman sa mga telco, pumapayag po sila. Kaya ngayon, nababawasan talaga yan. Hindi lang yon, mas mabangis at mabilis tong mga to. Etong mga to, excited bang huli? Oo eh. Kasi Sek, yung mga ganyan, minsan hindi po alam ng ating maraming kababayan na dapat talaga lagi natin sigurong talakayin para maging aware po yung mga kababayan natin na hindi na po mabawasan man lang yung mga nalulokot na bibiktima netong mga mapagsamantala.